Pagpapatupad ng 3% cocoa methyl ester sa diesel fuel ating tatalakayin kasama si Energy Resource Development and Oil Management Undersecretary Alessandro Sales ng Department of Energy. Yusek Sales, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa inyong lahat. Yusek, epektibo ngayong unang araw ng Oktubre ang pagpapatupad ninyo nitong 3% cocoa methyl ester sa diesel fuel sa buong bansa. Tanong po ng marami, ano po ang dahilan at layunin po ng panuntunang ito? Well, mabuti na itanong mo. Nilabas natin sa DOE yung kautusan na yan noong Mayo nitong taon na ito. Pero maging epektibo ngayong araw ng October 1. Para binigyan natin ng panahon ng mga kumpanya ng petrolyo na makapaghanda sa paglalabas ng mas mataas na 3% na biodiesel. Tandaan natin na umiiral ngayon yung 2% na mandatory biodiesel mix. Tinaas natin ito ngayon para makaagapay sa sinasabi ng batas na biofuels sa law natin nung pinatupad nung 2008 pa. Ito ay isang increase na matagal nang iniintay na lalo't higit yung ating nagtatanim ng coconut. Matagal nang napako sa B2 ang ating blend pero ngayon itinataas na po natin sa B3 simula ngayong araw. Sir, base po sa inyong report, mula 2%, ngayon ay 3% na ang cocoa methyl ester at plano nyo pang taasan ito ng 4% sa 2025 at 5% sa 2026. Sir, ano po ang dahilan ng percentage increase ng CME na ito taon-taon? Well, ito ay isang programa para ma-roll out ng dahan-dahan yung pagtaas ng ating blend ng biodiesel. Ito, sa pagtataas ng blend, dumadami ang pangangailangan para sa coconut oil, sa coconut nuts. Ito ay diretsang tulong sa ating mga coconut farmers by providing that market. Ngayon, minabuti natin na dahan-dahan taon-taon ng pagtaas para rin yung mga nagpo-process nating biorefineries makasabay din, hindi yung parang biglaan, So, dahan-dahan ma-increase yung supply taon-taon from B3 ngayong taon, B4 sa susunod na taon, and sa 2026 magigita yung B5. Para po maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba yung mga test na isinagawa pagdating sa fuel mileage improvement kapag mas mataas ang CME content ng diesel? Well, meron ding testing na ginawa ang DOE mismo. Ito ay mahabang testing na halos 30,000 kilometers yung tinakbo. At nakikita doon sa pagtest na gumaganda ang mileage ng isang diesel na sasakyan habang tumataas ang biodiesel blend. Nakita nga na pag dumating ng B5, up to 10% ang increase sa mileage ng isang diesel engine. So hindi ito maliit na bagay. Tingin natin ay malaking tulong rin para sa ating mga consumers na gumagamit ng diesel fuel. Okay, Yusek, may epekto po ba ito sa presyo ng diesel sa merkado? Mas tataas po ba o mas makakatipid ang ating mga motorista sa hakbang na ito? Well, ang direct effect na pagtaas po natin ng 1% ay medyo tataas nga ang presyo ng diesel. Pero kasi ang dapat binibilang natin dito is yung ganong kalayo ang tinatakbo. Kasi kaya tayo naglalagay ng diesel para makabiyahe ang sasakyan natin. So ang tunay pong sukatan ay yung tinatawag natin na mileage o yung efficiency ng pagtakbo ng isang diesel engine. And ayon nga sa pag-aaral namin sa DOE, yung increased blend na to ay nakakatulong sa pagbigay ng more mileage up to 10%. Pag tinignan po namin ngayon,
ang increase dahil tinaasan po natin ang blend sa B3, ang potential na magiging increase sa presyo ng diesel siguro ay mga less than 1% ang increase. So mga 0.75% sa presyo ang magiging increase. Pero ang epekto ay pwedeng umabot ng 10% increase sa mileage. So parang medyo lamang pa rin po tayo sa ganung pananaw. Okay. Ano-ano naman po ang mga hakbang ng Department of Energy upang masiguro po ang maayos na transition dito po sa karagdagang cocoa methyl ester sa mga consumer po at oil companies? Well, pupunta tayo sa operational aspects. Ang DOE po ay mayroong dedicated unit, ang Oil Industry Monitoring Bureau, na nagbabantay at nagmo-monitor dito sa mga patakaran natin ukol sa liquid fuels, pati na sa LPG. So, uumpisahan po natin ang pag-monitor niyan dito sa mga tinatawag natin mga bulk terminals, kung saan nanggagaling yung diesel na pinaparating sa mga retail stations, no? So, i-inspeksyonin po yan ng DOE para malaman natin at masiguro natin na sumusunod na sila sa B3 blend. Yusek, no, meron pong pag-aaral na din po tungkol sa environmental benefit ng mas mataas na CME sa diesel fuel. Kung meron, ano po ba ang mga ito? Well, totoo rin yan. And in fact, kaya isa sa dahilan kung bakit ginawa yung ating biofuels law ay para sa kabutihan ng ating environment, para maibaba ang emission, lalo na sa dalawang aspeto, ang particulate emission na nanggagaling partikular sa diesel, no? Siguro hindi ko alam kung naaalala nyo noon, talaga marami at maduming usok ang mga diesel natin. Pero mula nung ipinatupad itong biodiesel, I think mapansin nyo rin na gumaganda ang air quality sa Metro Manila. Ang isa pang aspeto ay yung pagbaba ng tinatawag nating emission niya ng greenhouse gas. Ang emission ng diesel engine na greenhouse gas is, most of it is carbon dioxide. Sa ating pagsisiyasat ng mga ahensya ng gobyerno, lumalabas na sa 1% ng biodiesel mix na ibababa ng 0.65% ang emission. So dahil itinaas na natin po sa 3% ang biodiesel, bababa ang emission by, kino-compute ko lang, almost over 2%. No? Ang ibababa ng emission. So ito ay isang malaking tulong din sa ating crisis na inaharap ngayon sa climate change. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Energy Resource Development and Oil Management Undersecretary Alessandro Sales ng Department of Energy.